Hello guys, at ngayon naman po ay mag-update tayo para sa ating second video. And kung na-miss nyo po yung first video, pwede nyo pong balikan sa channel natin. And yung mga hindi pa po nakasubscribe, mag-subscribe na po kayo and i-press nyo po yung notification bell para palagi po kayo manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin. Shoutout po sa mga viewers at sa mga nagko-comment palagi dyan. Shoutout po sa inyo, maraming salamat. Pagpalain kayo ni Lord. Ayan. At ganun din syempre sa mga sa mga silent viewers po natin dyan. So ngayon, second video natin, stock update lang. Let's start ulit for SEC. So ngayon, titignan natin. So hanggat walang dito breakout sa resistance somewhere here malapit sa 56-57 area. Okay? Of course, wala magiging yan. Breakout dun sa may sinasabi nating resistance. Okay? So, ano ba yung tinutukoy natin dyan? Of course, ito yun guys. Yung 34 na to. Ayan. So, sa part kasi na to, nare-reject no? So, ngayon, pagka sinilip natin yan sa daily chart, ayan para mas makita natin kasi kahapon dito nag-close medyo bumagsak yung closing price ngayon dito guys malapit dun sa may trend line. Let's see na lang. Ayan, kasi sa part na to in between siya malapit sa support at malapit din sa resistance, nasa gitna no? So sana lang bukas if ever man na mag-breakout, of course, at mag-close sa may taas nung natin resistance, malapit na sa 34. Much better. Okay, kung ganun yung magiging setup natin. And remember guys, pag nakapanik dito yan, mas tataas yung chance na pwede na tayong mag-rally hanggang dito para i-retest yung ceiling before. Kung babalik tayo sa weekly chart, it's very obvious na doon sa may 36 na yon since 2023 somewhere here. Ayun ayun 1 and 2. So for this one, since meron na tayong dito okay, prior low, tapos higher low, tas higher low, it means solid pa rin yung kanya itsura even though na still ranging pa rin siya na makakonsider. Ayun so ranging pa rin to guys. So yun nga lang, medyo lumiliit na and of course tignan natin sa mga susunod na panahon hoping for a big breakout here for SEC. So once guys na ma-hype ulit ito, I think sobrang goods, magiging maganda yung rally for SEC. For DMC naman, ayun na, medyo kumbaga lumalapit na ulit dito sa may support 11.2 or 0.25, basta nasa loob ng green box guys, pasok ko yan and hindi pa rin po natin inaalis yung, of course, yung sinasabi nating trend line dito. Diba matagal natin ito sinasabi before, since 2021 to na trend line, kaya it's pretty obvious na still very possible pa rin na malaglag yung price ni DMC dito malapit sa may trend line. If ever man na mangyari yun, yung magiging natin price somewhere here malapit sa 10.7 or 10.6, in between dun malapit guys Daily chart, of course na hit na, pero remember guys, pagka nalaglag to at di nag-hold sa may support natin, medyo red flag yan. So it means kung babalikan natin yung sa weekly, okay, sa big picture, still very possible pa rin tong area na to, yung sinasabi nating trend line for DMC. LTG, check natin. So sa weekly medyo namumula pero hindi pa naman kasi close to. So yun nga lang, medyo alanganin siya
We have here high, lower, high, tapos low. It means, yun nga, medyo alanganin yung kanya structure based dito sa nakikita natin, no? And same here, walang higher high, pero dito sa part na to, meron lang higher low, low, tas higher low. Yan. Kaya nga guys, of course, mas better kung mag-breakout muna to para mas maging maayos at maganda yung structure niya. So for now, still possible pa rin na malaglag to as low as dito guys sa may trend line. Since kung papansinin natin, still valid kumbaga. Ayun o. 2020 yung trend line na yan. And of course, proven na to guys na pagka nai-hit yung trend line na to, nagkakaroon ng rally yung price ni LTG. Ayan, no? LTG, tapos of course TEL, PLDT guys, check natin yung closing 1522, medyo gumaganda-ganda, fresh, of course ayan, so fresh crossover, goods. Then sa daily chart, tingin ko may chance, no? May chance naman to kasi medyo, kumbaga, maganda yung itsura niya, yo. So, flat dito, tapos higher lows. Okay. Let's see. Ayan, pagka nag-breakout, so, sa malamang, pwede itong ma-fill yung gap down natin dito, no? So, hanggang dito, malapit sa 1592. So, almost nasa resistance na yan. Or, nasa loob na ng resistance. No? Okay? Para ma-fill yung ating gap before. No? So, sa ngayon, tingnan natin. For TEL. Next po natin, guys, ALI. So, for this one, i-check natin kung ano na yung nangyari. Weekly. Yes, malapit sa resistance. So, of course, considered na yan. Pero sa part na to kasi, of course, magiging safe. If ever man na mag-close sa taas, mag-rally at mag-close dito. So, supposed to be dapat mag-hold dyan pagka nag-pull back. Okay? So, pagka nag-hold, of course, super taas nun chance na magra-rally to ulit. Okay, papataas. So far kasi malapit sa resistance, kaya medyo alanganin pag ganitong setup, no? Ayan, plus. So ito pa guys yung ating pinoproblema. So halos 100 na yung ano na to, kanyang value dito, plus nasa resistance na din as well kung pagbabasehan natin yung history ng kanyang stock, no? Ayan, kaya for this one, I think medyo ano to, risky, ano. Risky play kung ite-trade mo. Ayan. Nice. Ayan, tapos yung last globe. Last but not the least. Alright. Solid. Ayan. So, ito na yung sinasabi natin na resistance. Even though na na-hit na, tapos plus meron na ditong ano, weak. Hindi pa naman kasi close to eh. Of course, pwede pa rin bumalik dito yan. Sa may support natin, no? Of course, yung dating resistance, eh, magiging support na to ngayon. 2,350. So, ngayon, since nasa resistance na, pwede pa rin tong mag-extend hanggang dito, guys, ano? Malapit sa 2,480 or let's say sabihin natin 2,500, no? Sa daily chart, sobrang solid guys. Ayun, no? Rally na po siya. And maybe bukas, tingnan natin, ano, baka ma-hit na to talaga. Ayan, yung sa upper part ng ating green box, which serves as a resistance, ano, for this one kay Globe. So sa part na to, medyo nakatouch lang naman yung kanyang RSI, even though na overbought, still pwede pa rin niyang
mag-extend hanggang dito nga sa may taas ng ating green box. So I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye bye and God bless.